Pag-usapan natin yung nangyari sa Malacanang, yung reporter na taga 25, Net 25. Mali ba yung magtatanong ka na asan yung mga project? Di ba? Kasi yung spokesperson dyan ay magsasabi na ang dami na nagawa, ang dami nang natapos. Ang gusto niya, palakpakan lang. Huwag ka magtatanong. Ngayon, itong isa, nagtanong, Ma'am, pwede bang malaman kung nasan yung 5,500 na blood control? Kung saan-saan lugar. Kung ba nagalit? Sabihin gano'n na mali yung tanong mo, hindi ka dapat magtatanong ng ganyan. Saka nagdahilan ng kung ano-ano, mga alibay, tinatanggal yung reporter. Tama ba yun? Magyayabang ka na maraming nagawa, pagtatanong kung nasan yung ginawa, magagalit ka. Diba? Huwag ka na magsabi na marami kayong nagawa. Sabihin nyo, wala pang nagagawa. Para wala na magtanong. Wala na naniniwala sa inyo eh. Pagtapos ito, magkakaroon ng ng privilege speech si President Bongbong Marcos. Paano pa maniniwala? Mga manunood ngayon dyan, mga natutuwa dyan, yung mga hindi natin malaman kung ano sila. Kung anong meron sila, ba't natutuwa sila? Hindi kaya alam mo na yun? Hindi dapat yun. Kailangan maging parehas, hindi bias. Kasi pag magiging bias ka, wala maniniwala sa'yo. Gusto mo laging ikaw na lang ang tama. Kahit alam mo mali. Di ba nakakahiya yun? Na yung kaharap mo magtatanong. Tatanungin ka na kung ano yung mga ganito, hindi mo kayang sagutin. Tapos magagalit ka. Huwag kang magagalit. Kasi nagtatanong lang naman. Di ba? Gusto mo nga may nagtatanong eh. Ikaw nga nagsasabi, sino magtatanong? Di ba? Tapos, pag may nagtanong, sabi mo, mali yung tanong. Hindi dapat ganun ang tanong. Naku, tumigil na nga kayo dyan. Saka isa pa, meron pa tayong isang napapansin problemang malaki. Yung bang mga witness na nakamaskara, gawain na ngayon nila yan. Kawawa naman yung mga inaakusahan. Walang kalaban-laban. Hindi niya malaman kung sino yung nagsasalita, nakamaskara. Bukod doon, nakamaskara na, nagbabasa pa. Ano bang klase yan? Binabasa yung mga sinasabi sa husgado ba? Ganyan? Sa husgado, pag tinanong ka, hindi ka pwede magbasa. Kunyari, nag-husgado kayo dyan, kay judge kayo dyan, trial kayo dyan. Pero lahat naman binabasa. Hindi pa pwede yun. Pagtapos ngayon, pagka nagsabi yung tao na, binayaran ako eh. Nagsasalita siya, wala siyang binabasa. Nagagalit ka. Di ba? Hindi maganda yung katulad sa, nangyari sa Quadcom. Diyan sa Congress, napakapangit talaga yung nangyari diyan. Sipin mo yung kawawa naman yung mga iimbitahan nyo. Tapos sasabihin nyo, ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. Pag tinatanong nyo at hindi iba yung sinabi, sabihin nyo, nagsisinungaling. Alam nyo pala,
na nagsisinungaling sila. Eh, ba't tinatanong nyo pa? Oh, kayo pala nakakaalam na nangyari. Bakit nag-iimbita kayo ng mga magwi-witness dyan? Ang ganun na sasabihin. Kayo na lang magsabi. Kayo pala nakakaalam. Ang bira. Marami kayo sinagasahan dyan. Babayaran nyo yan. Malaking kasalanan yan. Ang dami nyo napakulong, ha? Darating ang panahon, ha? Kanya-kanya lang. Katulad dito yung nangyari kay Tatay Digong, ha? Yung kidnapping yan, di makakalimutan ng tao yan. Darating ang panahon at darating. Pananagutan nyo yan. Hindi pwede yan. Ginagawa nyo kami mga gunggong, ha? Ang daming problema eh. Nakakakuha kayo ng mga shabu, ha? Nakukulimbat na shabu. Hindi malaman kung saan napunta. Ha? Sabihin nyo, nakuha ng mga bangkero. Yung shabu, kalokohan yan. Hindi kami bagong panganak. Luma na sa amin yung mga ganyang style. Natutuwa kami ng panahon ni Tatay Digong. Natigil yung mga ganyan. Kasi dito talagang nakakatakot. Hindi ka makakibo. Pag yung bahay mo inakyat, may ninakaw sa'yo, hindi ka nakikibo. Wala eh. Walang re-responde. Lahat takot. Kaya nung dumating si Tatay Digong, sila naman natakot. Natuwa kami. O, gusto nyo ibalik yung nakakatakot. Gusto nyo, kawawain na naman ng taong bayan. Ha? Hindi na mangyayari yan. Malapit nang matapos ang mga kalokohan nyo.